bisan ikaw ang presidente, dili jud ka makabuhat og mali or di ka pwede mo buhat og mga kanang imong kaugaling nga desisyon kay magkuan ka sa ilahang opinion kay bisan ikaw ang presidente, dili ka makaingon og dili. Permit na jud ka oo. So gitawag sila og rubber stamp body. This is limited civil liberties. Diniya is isang nakasulat sa papel na may karapatan tayong mga Pilipino. Hindi dahil ito ay sinusunod or pinakairal. Ms. Geneva, can you please read and give insight? While the Constitution included provisions on civil liberties, these were often curtailed or disregarded by the Japanese authorities. Siguro kay ang pasabot diha is kanang naay katungdanan na maghatag ng opinions ang ibang tao sa isang constitution. Okay, thank you so much. Diriya is dili tanan masunod sa, for example, maghatag og kanang kasulatan ang mga Pilipino, but dili siya aprobahan sa mga Hapon. Daghay bawal. For example, bawal magsalita laban sa Hapon. Bawal mag-rally, bawal maglabas ng balita na hindi pabor sa mga Hapon. Kapag tumutol ka, parusahan ay may parusa or makulong ka or ma-torture or tagapag kamatayan. Next is economic control. So from the word control, so sila ang nag-control sa atoa. Labaw na sa diriya sa Pilipinas. Hawak ng mga Hapon ang buong ekonomiya ng bansa. Lahat ng karapatan, atong kwarta, negosyo, mga resources, ilaha daon. Next is collaboration and oath of allegiance. So, gi-require lahat ng opisyal, bisan ordinaryo ra ka nga, for example, nara ka sa barangay, kapitan, nga na. So, opisyal jud ka nga manumpa sa ilahang mga manumpa sa katapatan sa mga Hapon. So, for example, ikaw ang presidente, ikaw man ang Congress, ikaw man ang kapitan, so need mo musumpa sa katapatan sa mga Hapon na sa ilaha na jud ka mosunod. Next is limited duration. Diniya is sinasabing pansamantala daw nga giputol ang konstitusyon sa ato ang pananakos diri sa Pilipinas. Pero kanang kuha to nila sabi-sabi na bitaw kay para di ba nagrally naman tong ato adria nga para makawaon sila. Pero atik-atik na to nila kay para buhilom bitaw ang mga Pilipino pag rally. So, let's proceed to 1987 Constitution. Diri abi supreme na ang law or batas na ginagamit at sinusunod natin ngayon. So, naaprobahan na noong February 2, 1987 pagkatapos ng EDSA or People Power Revolution. So, ginawa ito para ibalik ang demokrasya at siguraduhin na hindi mauulit ang mga pag-abuso sa ato laban sa ato mga Pilipino. Next is democratic principles. Ibig sabihin ay ang gobyerno ay galing sa tao na so kita na'y magbuto nga siya ang mahimo og presidente. Kita na nanatay kapangyarihan nga mubuto sa kinsay ganahan nato nga presidente. Next is separation of power. Diri sa separation
listahan ng mga karapatan or protection na meron bawat Pilipino na hindi pwede basta-basta lang nakapakan sa gobyerno. So, next is presidential system. Ang presidential system is dapat siya'y duha. Ang head of state mo na ang representative sa buong Pilipinas, mo na ang presidente. Then, ang head of government. Ang head of government is mo ni ang namumuno sa operation sa gobyerno. Or sila ang nagbinoto mismo ng taong bayan. Kita ang mismo na ang boto sa gobyerno. So, bicameral legislature. So, dinia is yung gumagawa ng batas o ang Congress ay nahahati sa dalawang parte. So, dinia is iba-iba ang trabaho nila para masusi at tama ang batas na himo sa presidente, sa Congress o sa kuan sa mga yes. Next is judicial system. Ang korte or sila ang mga independent or malaya na hindi kontrolado sa mga presidente nga magkuhan sa bitaw sa law. May power sila na mag-interview or titignan nila ang mga batas kung kada mga batas is okay ba na siya. Yes. Or local, presidente sa local government. Sa local government is na yung mga quadris, pinipagyan na lahat ng kapangyarihan ang mga LGU. Di ba di pa interview ta ni Sir Ratonel, di ba hinikuan pa sa mga LGU na natay ihatag ng papel para mo kuan dito sa yes. Next is economic provision. Dinia is mga patakaran para sa ekonomiya ng bansa or mga goal. Ito ay umunlad at lahat ay pantay-pantay na hatian. So, dinia, dirina na nagkuan is ning na ang atong bansa is na siya'y kaunlaran. National language. Sa national language, di ba ang ato is Filipino or Tagalog. So, halos na bitaw lahat karon kay kanang English na or English. Wala na to na kuha ng ato ang national language, which is ang Tagalog. Next is amendments. Ang amendments is pwedeng baguhin o dagdagan ang constitution nga kailangan para umagma sa panahon na ngayon. So, kada bitong law nga mo bagay sa ato karon nga panahon. So, next is application na namo.